Iho, we understand your sentiments about what happened to all your businesses and to your family's company. But to be honest, we are all shocked na nagawa mo pang maibangon ng mga negosyo niyong palubog na. You're an intelligent man. Pinahanga mo ako. Hindi ko alam kung nanunuya ba ang tono ni Papa o humahanga nga talaga siya sa angking talino at galing ni Dexter sa negosyo. Sayang, hindi pa kayo tuluyang bumagsak. Pangasar ni Kihan at pumitik pa sa ere na tila lubos ang panghihinayang niya. Dexter, sabay himas ng kanyang baba at umakto siyang nag-iisip ng malalim o nang sasabihin. Kung tuluyan yung napalubog ang imperyo ng Sandalian, ang buong kabuhayan namin, paano ko pa magagawa ang buhay ng kapatid mo niyan kapag nagpakasal na kami? Paano ko siya mapapakasalan sa magarang simbahan kung wala akong perang maibubuga? Namilog bigla ang mga mata ko nang marinig iyon at ang ngising nakapaskil sa mukha ni Kihan biglang naglaho kahit ang mga magulang namin ay nabigla din sa hindi inaasahang sinabi ni Dexter. Pakakasalan? Ako? Kahit kaila'y sira ulo pa rin talaga. Nagbukas-sara naman ang bibig ni Mama at napahawak sa braso ni Papa na tila isang katakot-takot na bagay ang narinig nila na hindi niya lubos na matatanggap kung sakaling mangyayari ang sinasabi ng binata. Si Eunice talaga ang naging inspirasyon ko para makabangon sa ginawa niyong panggigipit sa buong pamilya. At malalaman ko, anak niyo pala. I think you're hallucinating, Iho. Pagak naman na natawa si Papa sa sinabi ni Dexter na ako'y pakakasalan. And do you really think we're going to allow you to have our daughter? Of course not, sir. Tugon ni Dexter at sinuklian niya ng formal ng ngiti si Papa. Bakit ko iisipin na ganoon niyo lang kadali ibibigay ang kamay ng anak niyo sa isang tulad ko? Hindi ko alam kung sarkastiko ba iyon or he's just making himself humble in front of them. Alam mo naman pala. So why did you say about those unacceptable things? Marriage. Marrying my daughter? That is not going to happen even in your dreams. Saad naman ni Mama na bakas ang labis na pagkadisgusto. Madam, mawalang galang na. I just really adore your daughter so much but I mean no harm. Tugon niya na puno ng paggalang and my mom just hitched her breath. Kahit man lang sa kahibangan maranasan ko siyang makasama. Dumako ang tingin niya sa akin na halos ikinapanlambot ng mga tuhod ko. Ang mga tingin niya, ang paraan kung paano niya iyon sinabi. Bakas ang sensalidad doon na walang halong biro o ano pa mang pambobola. Nakitaan ko rin siya ng lungkot sa mga mata na agad niya namang winaglit. Hinarap niyang muli ang mga magulang ko na may ngiti sa muka. Nakapagtataka na matapos ng ginawa ng pamilya ko sa kabuhayan nila. Heto siya ngayon at nagagawa kaming harapin. Idagdag pa, sinasabi niya ang mga nais niyang sabihin ng walang pag-aalinlangan. Pinahanga mo ako sa katapang ay pinapakita mo ngayon sa amin. Ngunit Iho, si Papa na may pabitin sabay sa gitsit. Hindi ba parang kakapalan na ng mukha ang tawag dyan? Nanatiling formal ang mukha niya ngunit ang dilay naging matalas. After what happened to our daughter, after she almost got raped by your own brother, I think kakapalan ni iyan ang mukha. Saad niya pa sa binata na hindi man lang nagbabago ang ekspresyon. Hindi pa rin ho ba kami bawi, sir? Tanong ni Dexter patungkol sa ganting ginawa nila sa pamilya niya na may himig ng sama ng loob. Kulang pa Sandalian. Biglang sinabi ni Kihan with no hint of pity for Dexter's family kaya naman hinawakan ko siya sa braso at umiling. Batid ko na tama na. Marahil nagawan nga ako ng masama at kahalaya ni Daniel ngunit si Dexter naman ang sumalo ng sisi at pagganti ng pamilya ko kahit na hindi naman siya itong may gawa. Hindi ko man nasaksihan na naging paghihirap niya maibangong muli ang sinira ng pamilya ko sa kanila. Ngunit kita ko kung gaano siya nahirapan at naintindihan ko kung bakit may lakas siya ng loob na tumayo sa harapan namin dahil alam niya sa sarili niyang wala siyang ginawang mali. Maybe he was possessive towards me back then, but he doesn't deserve to take all the sufferings from my family and despite that, he's a good man at saksi naman ako roon. Marahil nagkamali nga ang kapatid niyang si Daniel ngunit hindi naman siya si Daniel para ganito na lang nila kagalitan. Hindi ko naman din mapigilang maawa sa kanya sa sinapit ng kabuhayan nila. Siya ang sumalo lahat ng galit ng pamilya ko na halos wala nang itinira sa kanila. My brother Daniel is still in jail now. He's still paying for what he did to Eunice. Hinarap niya si Kihan. And now, recently, you ruined what my family built in decades, and in just one snap, pinaguho niyo lang ng ganoong kadali. Ano pa ba?
Mababakas ang sama ng loob ni Dexter but still remain poised. Habang naririnig ito, parang pinipiga ang puso ko. Parang sobra naman na ata ang sinapit nila. Para ultimo kabuhayan ay tanggalan sila. Even me, I was hurt too. I wasn't there to protect her from my own brother dahil mas inuna ko ang galit ko instead of keeping her safe. He sounds like he's blaming himself for what happened to me na ikinainit ng mga mata ko. Natahimik lang si Kihan, ganoon din si na mama pero si Papa ay nabasahan ko ng paglamlam sa muka. Ngunit nang mahuli niyang nakatingin ako sa kanya ibinalik niya sa pagiging blanco ang muka. Tama ba yung nakita ko? My Papa has a soft heart. Kaya ako nandito hindi para magmalaki. Diretso naman siyang tumingin sa mga mata ng mga magulang ko. I'm not here to brag myself at umaktong malinis sa inyong harapan. Dagdag pa niya. Kung ganoon, ano ang iyong pakay at pumarito ka at ngayon nakikipag-usap sa amin? Si Papa na matigas ang ekspresyon ay pinapakita. To see her again. And to apologize personally, sir, on behalf of my brother and my family. Bahagya pa siyang yumuko. Papa and Mama's face became stoic at nahigit din nila ang kanilang paghinga sa hindi inaasahang sinabi na Dexter. Gusto ko siyang lapitan para sabing ayos na at hindi niya na kailangang gawin pa ito. Ngunit maaga pa kong hinawakan ni Kihan sa braso nang matunugan niya ang gagawin ko sana. Malamlam ang mukha kong bumaling kay Kihan ngunit umiling lang ito. Batid na wag kong subukang gawin. Alam ko malakang kasalanang nagawa ng kapatid ko sa inyong anak. Pero hayaan niyo sana akong humingi ng tawad para sa kanya. Kahit alam kong hindi ka patapatawad ang nagawa niya. Puno ng pagpapakumbaba niyang sinabi, dahilan para magkatinginan ng mga magulang ko. Walang gaanong salita ang namutawi sa kanila dahil binigyan nila ng panahong magsalita ang binata sa harap namin at sabihin kung anong gusto nitong sabihin. My parents proves that kaya pa rin nilang tumrato ng tama sa tao. Idagdag pa na wala naman talagang ginawang masama sa Dexter. He protected me from his own brother ng gabing iyon at nagawa pa nga nito ipakulong ang sariling kapatid. Hanggang ngayon, kahit wala ako doon para tumayong biktima ay ginawa niya pa rin ang dapat. Hindi niya sinanto kahit sariling kapatid. Nagawa niyang tiisin para sa akin. Your brother almost raped my daughter. Kung hindi lang siya nailigtas ni Kihan ng gabing iyon at nailayo mula sa dayo na iyon, baka natuluyan ng walang hiyain ng kapatid mo ang anak ko. Mom? Shouted in a whisper. Her veins on her neck showed habang pinanlalakihan ng mata si Dexter. Nagawa panduruin ang binata ngunit hindi man lang ito nagpakita ng gaanong reaksyon at batid niyang naunawaan niya si Mama bilang isang magulang. But I'm not my brother, Mrs. de Marciaga. Natigilan si Mama at si Papa naman ay tumikim, ganoon din si Kihan. Dexter has a point. Hindi siya si Daniel para kagalitan ng ganito. I'm not the one who hurt her. In fact, I care for her more than you think. He said and he looked at my mama directly in the eyes, showing how sincere he is. Mom inhaled before she spoke. Hindi nga ikaw pero kadugo mo pa rin. Kapamilya mo pa rin. Kaapelido. And my daughter doesn't deserve a man like you even how much good you are. You're still a Santillan at ang mga Santillan, lakas ng may itim ang budhi. Mom exclaimed with her gritted teeth. Hindi na nga napigilan ni Mama ang maglabas ng galit dito. Ganoon ito napupuot. Kasalanan ng isa, damay silang lahat. Buong pamilya. Kaya mariin na lang akong napapikit. Si Dexter ay batid na naintindihan niya ang pinanggagalingan ni Mama kung bakit ganito na lang ito kagalit. Kung tutuusin, kulang pang ginawa na mag-ama ko sa pamilya mo bilang ganti. Dapat lang kayong maghirap dahil mga pare-pareho kayong ingrato at matataas masyado mga tingin sa sarili. Ayun, anong pakiramdam na naging unti-unti niyong pagbagsak? Karma niyo yan. Sad pa ni Mama at muling nagawa niyang duruin ng binata. Yes, ma'am. I claim that it was our karma dahil inaamin kong hindi kami mga naging ganoong kabuti mga tao. At naiintindihan ko ang pinanggagalingan niyo. Tugon naman ni Dexter, buhat na magalang pa rin niyan tono. Marami akong natutunan sa nangyari. And I also personally want to thank you na kundi dahil sa ginawa niyo sa buong pamilya ko, hindi ko matututunan ng kahalagahan ng lahat ng bagay na mayroon na isang tao. His words makes my mom stand for a moment.
Ang akala siguro ni Mama ay magyayabang pa ito gayong sinusukon niya na, ngunit hindi yun ay pinapakita ni Dexter. Napakagalang at disente pa rin siyang makipag-usap kahit na dinuduro-duro na siya at binabato ng mga masasakit na salita. Kung paano niya harapin ang mga ito ay sadyang nakakahanga lang. Nakakaya niya mag-isang harapin lahat na ibinabato sa kanya kahit na alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan, pero inaako niya lahat sa paraang alam niya kung ito ay kagagaanan loob nila. What you did to us made me stronger. Your daughter made me kahit wala siya sa tabi ko. Kinaya ko kahit noong mga panahong iyon na pakiramdam ko'y sukong-suko na ako. Pagbubukas niya sa naging hirap niya. Dexter! Hindi ko na nga napigilang isaboses ang kanyang pangalan habang nanunubig na ang mga mata ko nakatitig sa kanya habang dama ko ang naging paghihirap niya. Dumako ang tingin niya sa akin at ginawaran niya ako ng magaang ngiti na mas lalong nagpahabag sa akin dahil batid niyang ano man ang nangyari, hindi niya para indahin at ngayon na natili siyang matatag. Honey, that's enough. Nagsalita na si Papa upang wag nang masundan ng salitang hindi magagandang nasasabi ni Mama na ngayon ay natahimik na lang. Walang bakas ng takot o hiya kay Dexter na sabihin kung ano mga napagdaanan niya, kung gaano kahirap ibangon muli ang mga naipundam ng pamilya niya sa mahabang panahon, at alam kong mag-isa niya lang nagawa iyon. Sadyang nakakahanga. Si Kian naman ay prenteng nagpamulsa na lang at wala nang salitang namutawi rin sa kanya. Tiningnan na lang niya sa Dexter, buhat ng mapanansyang tingin. Si Papa naman ay lumapit sa binata. Ew, to be honest, napahanga mo talaga ako. Puno ng sensibilidad na sinabi niya rito. Hindi lang sa negosyo pati na rin sa pagiging tunay na lalaki. At hindi ka nahiyang tumayo sa harap namin at aminin ang iyong mga naging kahinaan. Dagdag pa niya. Hindi nagsalita sa Dexter at nakinig lang sa sinasabi ni Papa at nagpatuloy lang ito sa gusto nitong sabihin sa kanya. Pero hindi ibig sabihin yan. Hahayaan na kitang makalapit sa unika iha ko. You know what she's been through? She's just freshly healed from the trauma. So we don't want another trauma for her. Wala naman akong personal na galit sa iyo dahil nakikita ko malayong-malayo ka sa ugali ng iyong ama. But still, hindi ko gustong mahaluan ng Santilla ng apelidong de Bersiaga. Sinabi ni Papa buhat ng mahabang litanya at batid na ayaw niya kay Dexter para sa akin o kahit na kanino sa kanila sa maayos at mahinahong tono. Naintindihan ko, sir. Tugon ni Dexter na ikinagulat ni Papa dahil mukhang hindi itong inaasahan niyang isasagot ng binata. Kahit ako, nadismaya, pero ganoon na lang ang pagliwanag ng mukha ko nang hindi pa pala siya tapos magsalita. Naintindihan ko pero hindi rin ibig sabing susuko na ako. Masyado na ako maraming isinugal para ngayon pa sumuko. Rekta niyang tiningnan sa mata si Papa at saka dumako ang tingin sa akin. He looks at me while his eyes are twinkling. Nangungusap ang mga mata niya sa akin na parang ang dami-dami niyang gustong sabihin sa akin ng personal na hindi pa lang niya masabi dahil gusto niyang kaming dalawa lang. Ganoon ang nababasa ko sa kanyang mga mata. Kung hindi niyo lang din nalalaman, she served as my light noong mga panahon na dumidilim na ang nilalakaran ko. Siya nagbigay ng tamang daan sa akin kung bakit ako ngayon nakatayo dito. His words made me stand. My heart melted and almost fell. Pinaningkitan lang siya ng mata ni Kihan at si Mama naman ay umiling, patid niyang hindi talaga niya makakayang tanggapin si Dexter kahit na ano pang sabihin nito at si Papa naman ay nanatiling seryoso lang. Young man, tawag sa kanya ni Papa. Ipinamumukha na nga sa'yo hindi ka namin tanggap para sa anak ko pero heto ka pa rin. You're willing to fight for what you wanted na alam nating hindi mo makukuha. Mr. de Marsiaga, sir, huwag muna tayo magsalita ng tapos. Hindi pa tapos ang laban kaya nga rin ako nandito para patunayan ng sarili ko kung gaano katigas sa mukha ko. Saad ni Dexter, dahilan para manlaki na lang ang mga mata kong napatitig sa kanya. Si Mama na napaawang ang bibig. Si Kian naman na sinamaan siya ng tingin at si Papa na bigla namang napangisi. Ngising hindi mo malaman kung matatawa ba o ano sa mga ipinakikitang kawalan ng hiya ni Dexter. Hindi pa rin talaga nagbabago ang ugali niyang ganito na kapag hindi nakukuha ang gusto, hindi titigil. Marin akong napapikit ng maalala ko tuloy ang una naming pagkikita at pagkakakilala. Iho, you're such a... Hindi na naituloy ni Papa ang sasabihin at pagak na natawa na lang. Ay, bigla akong naalala.
Katulad mo rin siya. Ganyan-ganyan din siya nung kabataan niya. Pero kahit na anong tigas na mukha mo, uubra ka naman ba sa tatay? Batid niya ang hamon sa dulo ng salita na huwag siyang susubukan dahil siya ang aking ama. Natawa rin si Dexter, sabay napayuko at nagkamot ng kilay. Nag-angat din naman agad siya ng tingin kay Papa. Sir, huwag kayo mag-alala. Hindi rin magtatagal magiging tatay rin kita at tatawagin ko rin kayong Papa. Saad ni Dexter na ikinalaglag ng pangako. Batid niyang kasas siya sa hamon at ngumisipa ng nakakaloko. Ang presko. Paano siya magugustuhan ng pamilya ko nito? Sa ginagawa niya ipinagmumukha lang niyang masyado siyang bilib sa kanyang sarili. Na tipong sigurado siyang makukuha niya ako, ilayo man ako sa kanya. Ang lalaking ito, kahit kailan talaga, parang hindi magulang ko ang kausap. Hindi na ata siya kinikilabutan. Wala nang takot sa katawan. Ni pagkangilag, wala na rin at hindi na siya mabakasan ng kabaon ng takot. Ito na ata talagang epekto sa kanya ng mga hirap na pinagdaanan niya. Wala na siyang inaatrasan. Lalong tumigas ang muka. Naging malakas ang loob na sa sobrang lakas ng loob na wala na ng hiya-hiya. Grabe ang binatang ito. Hahamakin niya ang lahat-lahat, makuha lang ako. Ganoon niya ba talaga ako inaasam? Hindi ko lubos maisip kung paano siya naging ganito kadesperado. At doon na nga umagalpak ng tawa si Papa habang kami naman dito ay nagugulantang sa narinig kung paano makipag-usap ang binatang ito sa magulang ko. Kakapalan na talaga na mukha iyan. Hindi na napigilang sinabi ni Kihan at batid ang pagkapikon niya kay Dexter. Oh, huwag kang mag-alala. Magiging soon-to-be brother-in-law din kita, kaya huwag kang mainggit. Si Dexter na talaga naman atang tuluyan ng pinakawalan ang sarili sa hiya. Wala nang hiya talaga. Na-stress ako. Anong palaki bang ginawa sa'yo ng mga magulang mo? Ginoong sandalian at lumaki kang ganyang kakapalang apog. Si Mama na hindi na rin napigilang magsambulat at magsalita nang hindi maganda pakinggan sa tenga. Madam, it's inappropriate for you to use unpleasant words. But to my answer to your question, lumaki akong independent. At the age of 12, I used to live alone abroad. And I learned to earn by my own sweat. Hindi umaasa sa mga magulang ko. Just self-support. That's how I grow. Alone. Pagsasalaysay niya ng may diin, hindi ko napigilang mamangha sa narinig sa kabila ng mga sinabi niyang kalokohan kanina. Lumaki siyang mag-isa sa ganoong edad nang walang magulang sa tabi niya. Paano yun nangyari? Ibig niya lang sabihin walang gumabay sa kanya simula noon. Ibig din sabihin, hindi naman pala siya latagang spoiled na nakukuha ang gusto, kundi lahat ay pinaghirapan niya muna at hindi umasa sa magulang o sa yaman ng pamilya. Mababasa din ang pagkamangha sa mukha ni Papa. Sobrang pagka-independent ng 12 years old, tumirang mag-isa sa ibang bansa. Paano yun nangyari? Na-curious tuloy ako. Marahil sa ganoong edad nakitaan siya ng mga magulang niyang kayang-kaya ng sarili, kaya pinadala siya doon at tinayaan na mamuhay ng mag-isa. Siguro'y ganoon nga. Kaya naman pala ganyan ka. Patoy ang sinabi ni Mama. Wala palang gumabay ng tama sa'yo kaya ka ganyan. Ma, tawag ko sa aking ina. Sa pagkakataong sinaway ko na siya dahil hindi niya nakikita o naiintindihan ang ibig ipabatid ni Dexter. Dahil masyado nang natatabunan ng galit ang kanyang puso't isipan. Yes, Madam. Kaya lumaki akong ganito na marunong mamuhay mag-isa at marunong gumawa ng paraan para maibangon ng sarili upang muling makabawi. Naroon pang mamalaking sinabi ni Dexter at sa pagkakataong ito, nagseryoso na siya. Wala nang nagsalita pa sa kanila. Even Kihan, gaano man niya itago ang iniisip ay kahit siya, alam kong napahanga rin dito, lalo na si Papa na tumangutango. At ngayon hindi ko na alam kung ano nang tumatakbo sa isipan. Are you telling your story just to impress us? Papa ask at mapanansyang tiningnan sa Dexter. Napaka-ipokrito ko naman kung sasabihin kong hindi, sir. Of course, I'm impressing you just to be qualified to your standards. And to allow me to take your daughter's hand and to prove to you that a man like me deserves a woman like her. He answered truthfully in his cool voice, but with full respect. Para namang may humampas ng malakas sa puso ko, bigla, nang ganoon na lang kalakas at kabilis sa naging pagtibok nito matapos ko iyong marinig. He really wants to pursue me. Determinado at desperado siyang makuha ako mula sa mga magulang ko.
Hindi ko na alam ang iisipin sa loob ng 1 taon. Wala ako nakitang naging pagbabago sa kanya kundi mas lalo pa ata siyang lumala dahil ang lakas-lakas ng loob niyang kausapin ng ganito ang mga magulang ko na buong buo ang loob. Ibang klase talaga. If you really want to take my daughter's hand, then paghirapan mo, Sandalian. Ginto ang anak ko kaya patunayan mong hindi ka isang tanso. Malamang sinabi ni Papa na ibig ba niyang sabihin ay pinapayagan niya na sa Dexter? Ganoon na lang ang biglang pagliwanag ng mukha ni Dexter na tila siya ang nagwagi kahit wala pa namang kasiguraduhan na magtatagumpay nga siya. Kung anong tuwa ni Dexter sa namamaadkihan naman ay bakas ang labis na gulat sa biglaang desisyong ito ni Papa. Kahin! Pa! Panabay na tawag nila kay Papa. Batid ang labis na pagtutol nila dito na ngayon ay nag-ibang bigla ang isip. Nagbago ang ihip ng hangin. Kung kanina bakas ang pagkadisgusto ni Papa para kay Dexter, ngunit ngayon ay bigla na gusto niyang subukan at bigyan ng pagkakataon na patunayan ng binata ang sarili nito at manindigan bilang isang tunay na lalaki. Tila may nakita si Papa sa kanya dahilan ng pagbabago ng isip nito at bigyang pagkakataon siya na ipanalo ako. Hindi ko alam ngunit may naramdaman akong tuwa sa loob ko. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling basta ang alam ko lang ay sa amin lahat dito. Ako ang bukod tanging sumang-ayon sa naging bigla ang desisyong ito ni Papa. Gusto mo rin, Eunice? Tila may bumulong sa isip ko na ikinainit ng magkabila akong pisngi para akong sira. Pangakong hindi ko kayo bibiguin. Bakas ang labis na tuwa kay Dexter na ikinatangulang ni Papa habang ang ina at kapatid ko ay hindi mga maipinta ang mukha habang awang ang mga bibig. What did you do, Kahin? Nangangalit na tanong ni Mama kay Papa nang makauwi na kami ng bahay at ganap na natapos ang kasiyahang hindi ata naging masaya ang ginahinatnan. You allowed that man to take your daughter's hand? You gave him a chance to come near her? Matanong pa na sigaw ni Mama habang pinanlalakihan ng mata si Papa. Honey, come on. Relax. Papa tries to calm her down at nang hawakan niya ito agad siyang tinabig sa kamay. How could I calm down, Kahin? How? That man is related to Jian's rapist. He's the brother of Daniel who molested and sexually abused your daughter. How could you decide instantly? How could you? Tears started to form in the corner of her eyes. He's the brother, yes, but not the rapist, Sorella. Kalmadong tugon ni Papa. He made his own brother be jailed na hindi kayang gawin ng iba. Come to think of it, I don't care! Mom exclaimed. Nahilot na lang ni Papa ang kanyang sentido na magsalitang bigla si Kian na dahilan para matigil ang komosyon. To be honest pa, you really made a big mistake to allow him. That man is obsessed with Jihan. Masyado ata kayo nagpadala sa acting niya na pagiging sanserong tao kahit hindi naman. Listen, you two. Pagkuha ni Papa sa atensyon nilang dalawa, batid niya na pakinggan siyang mabuti. I told him just to prove himself. Hindi ko sinabing oo na agad. Ibinibigay ko na sa Jihan sa kanya. Where's your deep comprehension by what I had just said? You guys are overreacting. Wala pa at hindi ko naman pinal na sinabing makukuha niyo si Jihan. Mahaba niyang litanya upang paliwanagan sila. Kahin, talagang masasakal kita kapag nasaktan na naman si Jihan. Hindi ko kailanman o ni minsan pinangharap magimbalaya mag-asawang Sandalian na iyan. Si Mama na mukhang may malalim na hinanakit sa mga Sandalian. Honey, what happened in the past is just part of the past now. Ang ex-fiancé mong iyon ay uugod-ugod na ngayon. Kaya dapat matuto ka rin magpatawad. Manang-mana talaga sa'yo to si Kihan. You both tough like a stone. Saad naman ni Papa na ikinaawang ng bibig ko. Nagulat ako sa narinig. Anong ex-fiancé? Si Mama? Ex-fiancé si Don Theodore? Ang tanda na nun ah. Kinikilabutan ako. Huwag mo ipinaalala yung bagay na iyan, Kahin. Kilabutan ka sa pinagsasabi mo. Galit na reaksyon ni Mama na ikinatawa lang nito ng pagak. Ma, naging kayo? Ni Don Theodore? Kamunti ka na kayong ikasal? Paano nangyari iyon? Hindi ko na napigilan ang sarili kong usasayin ang narinig na mariin namang ikinapikit ni Mama.
Dumako ang tingin ko kay Kihan na mukhang matagal ng alaman tungkol dito, samantalang ako, ngayon lang kaya para sa akin ay nakakagulantang ang nalaman ko. Ganito kasi iyan anak. Kaya galit na galit ang mama mo sa mga sandali. Kahin, magtigil ka! Saway ni mama rito. Papa just laughed like an idiot na parang inaasar pa si mama at hindi niya ito pinansin para ipagpatuloy ang pagkukwento niya sa akin sa totoong nangyari. Ipinagkasundo ang mama mo sa isang mayamang lalaki noon. At siya, sa Theodore Santillan, na halos kalahati ng edad niya ang tanda sa kanya. Panimula ni Papa at bukas tenga lang akong nakinig. Inagaw ko lang ang mama mo. Mahal ko eh. Laban na ng yaman ang nangyari anak sa pagitan ng mga Santillan at Marciaga. At sa tuwing nababalikan, ayaw nang maalala ng mama mo dahil nandidiri daw siya kay Theodore. Buod ng pagsasalaysay ni Papa na ikinapula ng mukha ni Mama. Bukasaran naman ang bibig ko at hindi makapaniwala na ganoon na nangyari. Kaya naman pala bukod pa sa galit ito kay Daniel, ayaw niya rin sa mga Santillan dahil ganoon pala ang nangyari. Kamunti ka na pala siyang maging asawa ni Don Theodore. Kung nagkataon pala hindi kami nabuo ni Kihan. Ganoon din si Dexter. Secret boyfriend lang ako ng mama mo noon. Hindi na ako gusto ng pamilya niya para sa kanya at katulad ni Dexter. Isang binata akong ubod ng tigas na muka. At hindi ako tumigil hanggat hindi napapasakin ang iyong mama. Pagtutuloy ni Papa sa kwento at si Mama na may sinmaan siya ng tingin. Bakas dito na ayaw nang maalala pa iyon. Pero Papa, bakit ayaw sa inyo ng pamilya ni Mama? Kuryoso kong tanong dahil kung iisipin mayaman naman si Papa, kaya bakit hindi siya gusto noon para kay Mama? Mayabang kasi ang papa mo noon. Ingrato din. Mapag malaki, kay taas ng tingin sa sarili at yun ang mga dahilan kung bakit ayaw ng lolo't lola mo sa kanya. Si Mama sumagot sabay halukip-kip. Pero minahal mo ko at yung pinakasalan. Papa teased her at narinig ko ang pagak na pagtawa ni Kiha na halatang naaaliw sa mga magulang. Makakasalan ba kita kung hindi? Mataray namang sagot ni Mama. Mas ginusto kong ikaw mapangasawa kaysa sa gurang na lalakang yun, no? Tukoy niya kay Don Theodore at lumalabas ang pagkasuplada niya. Gwapo naman si Don Theodore ma. Si Kihan na ginagatungan pa ang pangasar ni Papa dito, kaya pareho silang nakatikim ng kurot na ikinangawi nila. Lumalayo na tayo sa usapan. Hindi mababago ang desisyon ko. Hindi ko gusto si Dexter para sa anak ko. Pagbabalik ni Mama sa usapan na puno ng pagmamatigas. Honey, hindi mo ba naiisip? Nakikita ko ang sarili ko sa binatang iyon. Kung gaano siya kadesperadong makuha ang babae na kanya talagang pinakaasam. Biruin mo, naitawid pa ang paluging negosyo. Kung di ba naman matalino at magaling na bata? Batid ni Papa ang paghanga niya sa kakayahan nito. Magkaiba kayo Kahin. That man is different. Hindi ko gustong binatang yun para kay Jihan. Ikaw naman, nagiging kapareho mo ng mga magulang mo pagdating sa iyong anak. Ganyan na ganyan din magsalita noon ang mama mo sa akin. Sinasabi na ayaw sa akin na halos isumpa na ako. Pero may nagawa ba? Sauli tayo pa rin. Natigilan naman si Mama at namula lang sa inis dahil halata kay Papa na boto siya kay Dexter kahit na hindi niya diretsong sabihin. Sinasabi niyo bang boto kayo sa kapatid na lalaking gumawa ng katarantaduhan sa anak ninyong babae? Kihan asked seriously at binigyan naman siya ng pagkakataon ni Papa na magsalita at sabihin ang iniisip. Kumpas lang din naman ni Mama sa mga Santillan ng pag-uusapan. Pwede niyong baliwalain at kalimutan. Ngunit ang nangyari kay Gian sa mga kamay ni Daniel, kapatid ni Dexter, iba na usapan iyon. And that was unforgettable and unforgivable. I understand you and your Mama. But let us open our eyes and mind that your sister likes that man, Dexter. Tumingin sa akin si Papa. Natigilan naman ako nang dumako ang tingin nila sa direksyon ko. Si Mama bigla na akong pinaningkita ng mata at si Kihan na mukhang hindi na nagulat na mukhang matagal na niyang alam. Ano? Napakurap-kurap ako at hindi ko alam ang sasabihin. Mama, tawag ko na lang sa ina ko ngayon ay nananansya ang tingin. You really like that man, Jihan? She asked in her low voice, ngunit nandoon na nagbabadyang galit. He forced you to have a relationship with him back then. And you denied that you have feelings for him and now, your papa said you really like him? Napalunok ako at tumingin kay Papa nang umiti lang sa akin at batid niya na noon palang alam niya na.
na halata niya na. Lalo na kaninang nakaharap namin ito. Nang makaharap ko muli sa Dexter nang matapos ang 1 taon. Mama, muli akong tumingin kay Mama kasabay ng unti-unti kong pagtango. Did you forget what Daniel did to you? The trauma he inflicted on you? And now you're telling us you like Dexter Santillan, his older brother? She asked in her calm tone, ngunit nandoon ang galit at bakas na hindi siya makapaniwala. Pero Mama, hindi po siya si Daniel. Siya si Dexter na walang gusto kundi alagaan at pakaingatan ako. Sagot ko kasabay ng pangiinit ng mga mata ko.